Good afternoon, ma'am. Good afternoon, BEd 4A. I am Michelle P. Idos, the first reporter of our group, which is the Group 6. And my lesson for today is all about the gender-based violence, the survivor, victim, perpetrator, and the human rights. So here, we will talk about what is the gender-based violence, and at the same time, we will differentiate what is the victim, the survivor, and the perpetrator, and we will also discuss about the human rights. So let us start. So the introduction. Gender-based violence is one of the most widespread and human rights abuses, but least recognized in the world. It refers to any harm perpetrated against a person's will on the basis of gender, the socially ascribed differences between males and females. So yun, totoo nga naman, di ba? So gender-based violence from the word itself, the gender. So isa-isahin natin. So as we all know, the gender, ibig sabihin po nito ay yung mapalalaki or mapababae man. And also the violence, of course, as we all know, violence pumapasok sa ating isipan ay tungkol sa abuses na nagaganap sa mga tao, sa mapababae man or mapalalaki. So here, sabi dito, hindi natin nare-recognize. So ito yung malaking problema ng ating mundo ngayon, because hindi natin nare-recognize sometimes or always na yung mga bagay-bagay na iniisip or nagagawa natin sa ating kapwa ay isa na pala yung pang-aabuso sa kanila. So, yun. Next is, in the Philippines, gender-based violence has clearly been placed in the realm of women's human rights over the past decade. Prior to 1993, most government regarded violence against women largely as a private matter between individuals, Loli all 1999. So, ayun, as we all know, mas pinagtitibay yung mga karapatan ng kababaihan na ngayon. And noong 1993, doon pa lang nila binigyan or tinutukan yung mga pang-aabuso na nagaganap when it comes in the women. So, kung nanonotice natin ngayon, mas binibigyan nila ng pansin yung mga kababaihan. Binibigyan nila ng or tinututukan nila kung ano man yung mga karapatan ng mga kababaihan, because most of the time sila yung nakakaranas ng pang-aabuso. Next is gender-based violence experienced by girls refers to the battering and other forms of intimate partner violence, including marital rape, sexual violence, dowry-related violence, female infanticide, sexual abuse of female children in the household, early marriage, honor crimes, forced marriage, or etc. So, yun yung mga example ng mga crimes or pang-aabuso na nararanasan ng mga kababaihan sa kasalukuyan or dati-dati pa. So, kung alam natin or nanonotice natin dun sa mga example, meron daw marital rape na kung saan kadalasan na nararanasan or yun yung kadalasang pang-aabuso na nararanasan ng mga kababaihan. So, another example here is the marriage or early marriage, yung pinipilit ka na magpakasal sa isang lalaki na hindi mo naman totoong mahal or hindi talaga sure yung tinitibok ng puso mo, then pinipilit ka nilang ipakasal doon. So, doon pa lang, tinatawag din pala yung violation or gender-based violence, di ba? Because naaabuso na yung karapatan nila as a woman or as a man. So, there are 3 consequences of the victims or yung mga pwedeng maging consequences or maranasan ng mga victims doon sa pang-aabuso na nararanasan or naranasan nila. So, here,
These consequences include serious, immediate, and long-term impacts on the sexual, physical, and psychological health of survivor. So, hindi lang pala through physical yung pwedeng maging impact nun sa isang babae pag naranasan niya yung pang-abusong yon, kundi or bagkus mararanasan din niya yung mga consequences when it comes in her psychological health. So, yun, maaapektuhan ng kanyang kalusugan, of course. And maaapektuhan din yung mga taong nakapaligid sa kanya. So, lagi natin tatandaan na hindi lang pala doon mismo sa victim pwedeng magkaroon ng epekto yung pang-abusong naganap or naranasan niya, but also pwede ring maranasan ito ng mga taong nakapaligid sa kanya. Yun. So, the first consequences here is the health consequence. Include unwanted pregnancies, complications from unsafe abortion, sexually transmitted infections including HIV, injuries, mental health, and psychological effects. Depression, anxiety, post-traumatic stress, suicide, and death. Violence also affects the children's survival, development, and school participation. So, when it comes the health consequences, ibig sabihin yan yung pwedeng maranasan or ito yung magiging epekto sa isang victim when it comes in her health. Di ba? Pwede niyang maranasan yung unwanted pregnancies, like for example nga na abuso or 'di ba na rape siya. So yon, pwedeng mabuo yung panghahalay na ginawa sa kanya. So tinatawag natin yung unwanted pregnancies kasi hindi naman niya ginusto yon. And another is pwede siya magkaroon ng complication when it comes in her health. Kasi pwedeng magkaroon ng complication whenever na napagdesisyonan niya na ipalaglag yung batang dinadala niya. So, pwedeng magkaroon ng complication yon, and at the same time, through that, pwede din niyang maranasan or magkaroon siya ng sakit na tinatawag na HIV. And of course, sa mental health, maapektuhan din. And lalo-lalo na yung kanyang psychological. So, ibig sabihin, pwede siyang ma-depress, di ba? Pwedeng mawala yung kanyang kaisipan, di ba? Pwede siyang mapariwala. Kumbaga ganun. So, yun yung mga consequences na pwede niyang maranasan when it comes in health, di ba? So, another consequences is the social consequences. So, it is extends to families and communities. Families can be also stigmatized as a consequences of gender-based violence. So, yun. So, social, when it comes naman sa social consequences, yun, sabi ko nga kanina, hindi lang siya yung pwedeng makaranas nung pang-aabusong yon, but also, maapektuhan din yung mga tao na nakapaligid sa kanya, lalong-lalo na or especially when it comes to her family. So, yon, pwede silang masisi because of, yon, naging pabaya siguro, magulang, ganun, sa iisipin nila sa kanyang pamilya, and at the same time, yung community, kasi yung mga, alam nyo na, yung mga marites dyan, yung mga chismis, ayan, maglilipat-lipat na hanggang sa marating na sa ibang barangay. So, yon, maapektuhan ang kanyang family, and at the same time, her community. So, another consequences is the economic consequences. So, include the cost of public health and social welfare systems and the reduced ability of many survivors to participate in social and economic life. So, yun din yung pwedeng maging consequences doon sa victims na nakaranas ng pang-aabuso. So, when it comes in her economic, di ba? Economic life, so, pwede siyang mawalan ng gana para magtrabaho, para makisalamuha sa ibang tao na yon, pwedeng maapektuhan yung economic kasi
imbis na makapagtrabaho siya, makapagbigay siya ng contribution to the economy, into our government, ayun, mawawalan siya ng gana magtrabaho, maghanap ng trabaho because of the depression or anxiety na naranasan niya doon sa pang-aabuso na ginawa sa kanya. So now, let us talk about what is a survivor, a victim, and a perpetrator. So, survivor is the preferred term, not a victim, of a person who has lived through an incident of gender-based violence. So, ibig sabihin, na survivor, muntik-muntikan niya nang naranasan yung pang-aabuso na pwedeng mangyari sa kanya, di ba? Ibig sabihin, nakalayo or nakaligtas siya doon sa pwedeng mangyari sa kanya. Like, for example, yan, nagplanuhan siyang raping, sa dito ganyan. And then, hindi natuloy. So, ibig sabihin, tinatawag siyang survivor. So, now, let us move on. What is perpetrator? So, perpetrator is a person, group, or institution that inflicts, supports, or condones violence or other abuse against a person or group of persons. So, ibig sabihin, sila yung mga taong pwedeng promotekta, suportahan, or pagtakpan yung isang kriminal or salarin na gumawa or isinagawa yung isang pangyayari or isang pang-aabuso sa kanyang kapwa. So, ibig sabihin, yung mga perpetrator ay sila yung mga taong pwedeng pagtakpan yung kasalanan ng abuso. So, there are 3 characteristics of perpetrator. So, the first one is the persons with real or perceived power. So, ibig sabihin, pwede siyang makapangyarihan. Not literally a power, like for example, a power of isa siyang politiko, ganito, ganyan. So, malakas yung kanyang back up, kumbaga. And the next one is persons in decision-making position. So, ayun, pwedeng ang perpetrator ay yung judge na, diba, pwede niyang gawin na mali yung ipinaparatang doon sa salarin para makalusot siya because siguro yung judge na yon, like for example, ay kasabot siya doon sa pangyayari or pang-aabuso na nangyari sa kanyang kapwa. So, yeah. So, another one is persons in authority. So, yan, pwede ding mga police. Ibig sabihin, yung kriminal or yung salarin, pwedeng pagtakpan ng mga police kasi dikit sila ganito. So, yun yung mga taong tinatawag na perpetrator because pinagtatakpan or, di ba, mas sinasamahan pa nila yung gumawa ng isang pang-aabuso because of their power. So, now let us move on to the human rights. So, what is human rights? So, human rights are universal, inalienable, indivisible, interconnected, and interdependent. Everyone is entitled to all the rights and freedoms without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, or other status. So, yon. As we all know naman, what is a human right? So, ibig sabihin ng human rights ay yung mga karapatan na pantao. So, yan, karapatan ng pantao, ano man ang kulay niya, sino man siya, saan man siya nanggaling, kung ano man yung pinaniniwalaan niya, kung ano man yung religion na mayroon siya, kung ano ang gusto niya, kung sino siya, yon. Yun yung mga karapatan ng isang pantao. So, here we will talk about some of the human rights na pwedeng maging prevention or para ma-prevent yung pang-aabuso na nagaganap when it comes to gender-based violence. So, sa pamamagitan nito, yung human rights, pwede niyang ma-prevent or maiwasan yung mga pwedeng pang-aabuso
mararanasan ng mga tao or yung mga victim. So, through human rights, it help us to avoid those abuses. Kaya nagpatupad ang ating gobyerno, ang ating batas here in the Philippines ng human rights, yung mga karapatang pantao para maiwasan yung mga pang-aabuso. So, the first one is the right to life, liberty, and property of persons. So, yes, lahat naman ng tao ay may karapatang mabuhay. So, as a person, diba, hindi natin pwedeng husgahan kung paano siya mamuhay sa mundo because that's her or his a rights to live. And lalong-lalo na, karapatan niya kung ano yung mga pagmamay-ari niya or property na mayroon siya. And next is the right to highest attainable standard of physical and mental health. So yun, may karapatan ang bawat isa na namumuhay dito sa mundo kung ano man ang gusto niyang maging sa kanyang pangangatawan, mostly sa kanyang physical, kung magpa-retoke man siya, magpapalit pa siya ng kung ano-ano sa kanyang katawan, that's her or his right. Wala tayong pakialam doon because katawan niya yon and that's her or his right. And number 3, the right to freedom from torture or cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment. So, yon na-discuss dito or nakalagay dito the word the torture. So, ibig sabihin, may karapatan ng isang tao na umiwas or humindi kung alam niya ng nabibihado yung kanyang pagkatao, kung alam niya ng yung mga karapatan niya as a human ay natatapakan na ng ibang tao. So, that's her or his opinion para humindi or iwasan yung mga pangyayaring yon. Kasi alam niya na yung mga possible na pangyayaring yon ay pwedeng makaapekto sa kanyang sarili, not for her own self but also to her family and to her or his community. Kaya pwede siyang humindi because naiisip niya siguro na mapapahamak lang siya kapag tinuloy niya. Ganun. And number 4 is the right to freedom of opinion and expression and to education. Yes, of course, lahat ng tao or karapatan din ng tao na ma-express yung kanyang opinion, karapatan ng tao na sabihin kung ano man yung opinion niya sa isang bagay or pangyayari, karapatan ng isang tao para makapag-aral, di ba? So, wala tayong karapatan na husgahan. Yun ang wala tayong karapatan na husgahan or harangin yung mga gusto nila sa buhay nila. So, that are some example of the human rights na naka-indicate sa ating batas. So, again, ipinatupad yung human rights or binibigyan ng human rights lahat ng tao para maiwasan or para ma-prevent natin yung mga pang-aabuso na pwedeng maganap sa ating kapwa sa mapababae man o mapalalaki. So, mag-iiwan lang ako ng mga katagang. Ayun, let us be nice to each other and yon, kinakailangan isipin natin mabuti kung ano yung ikikilos or igagalaw natin para maiwasan natin yung abuses or gender-based violence kasi sabi nga kanina, hindi natin nare-recognize na yung mga words or yung mga ginagawa natin sa ating kapwa ay natatawag na rin pala yung gender-based violence. So, kinakailangan natin mag-isip and be nice to each other. That's all. Thank you for listening.